What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin rito itong si VP Sara na nagsalita na nga patungkol dito sa pag-usad ng impeachment laban sa kanya. Na mukhang unbothered ang ating Vice Presidente dito sa ginawa nila Tambalos at ng mga kongreso sapagkat alam nito na ang taong bayan ang tutulong sa kanya. Tama nga naman. Na ngayong araw pa lamang paniguradong ligwak na sa listahan ng mga botante, no? Ang mga pumirmang congressman at congresswoman sa mga taga-suporta ni VP Sara. At dagdag pa nga rito na inabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga INC sa ginawang peace rally noong nakaraan. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ngayong araw din kakausapin niya no, ang mga attorneys o lawyers dito sa nangyayaring impeachment. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Okay na? Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin po sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. I do not want to answer that question. Next. Ma'am-confirm po ba na si dating Pangulo Duterte isa sa mga abogado nito para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may ikakalintulag ang sitwasyon ng bansa sa 1980 pa ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na sa PDP's race, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in
voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng Okay. dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Nga anong naa ka diri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, VP Lydia. Parang hindi na-stress si VP Sara, mga kababayan. Kaya nasunod-sunod ang pangupat at paninira sa kanya, no? Dahil alam niya sa sarili niya na mahal siya ng taong bayan. Maalis man ito sa kanyang posisyon, hindi mawawala ang katotohanan na mahal ng taong bayan ang mga Duterte. At wika nga ng nakararami, once na maalis yan, no? Mapagdesisyonan na mapatalsik itong si VP Sara, baka malaking gulo na ang maganap kapag nangyari yun. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy pa ako kahit may nagkahandaan ka pa yun. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. What the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo, masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo, hindi pa natin inaano yan. Final question, Na-assess ngayon. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. Before na you were seriously considering to run for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Theodonius, Ron. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret taking that statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GD. Common sense na lang mga kababayan. Ang pagkasabi ni VP Sara may kondisyon, no? Kung siya mapatay dahil nga nangangamba ang kanyang buhay sa mga bangag. Kaya magpahanggang ngayon hindi matagin-tagin ng mga bangag itong si VP Sara at ang nakikitang solusyon na lamang i-impeach ito. Did not say that. Pala. Confident kayo sa numbers na House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkataon nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yun? May confidence ako sa numbers sa Senate. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang nagka-confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba. Pero I will answer that next time. Now, sa Senate, supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila.
dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, siya possible impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya ibablock yung impeachment? Ma'am, how many people, how many DDL, hindi nga supportary yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung consulted actually. He would consult. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after the impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowick? Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming naano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Herlene Delgado, ABS-CBN. Herlene, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin. Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for one day dito, nung January, bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President. And she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito. And then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pag-usap din sa INC, meron bang pakikipag-usap kay sa INC? Then sila po yung nag-rally against para wag-tuloy. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin si Sir Ted na kung saan ay binutata niya ang plano ng MMDA na alisin itong EDSA bus lane. Ako naman po. Ang kawawa dito ay ang mga ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay sa pang-araw-araw at gumagamit ng transportasyon kamukha nito. Na lahat na lang ng mga ginagawa ng mga bangag wala na talaga sa hulog. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Sabihin nyo ng klaro. Opo, hindi yung para bagang eksperimento. Pag hindi naman, ito ho, nakakasiste. Ewan ko na lang. Sorry po, Nagkabiglaan. Nung Oo. paglabas. Sa paglabas, may mga blanco. Ano ba may blanco? Yung Blanco yung finance? isip. Ay, aray ko po. Na blanco yung isip. Oo. May... Kaya inaayos ko, paano ba talaga plano natin? Kasi kung tatanggalin nyo to, ba't pa ako nagbibiding dito? Doon na lang po, blunder na eh. Alam mo na kagad doon pa lang po, may mali na sa kanila pong organisasyon. Right? Basic, di ba? Basic, respeto mo doon sa departamento. The end of the day, hanggang ngayon, hindi pa rin po tapos na 5 taon na ang proyekto.
Binigyan pa ito ng exemption during the pandemic. Huwag ko natin tawaran ang kagustuhan nila na maayos ang problema. Alright? Ibigay po natin sa kanila yon. So marami mga iniisip, mga pinaplano, pero yun nga, kung ang siste, kung sabog, kumbaga, di ba, kung watak-watak sila, kung mismo po doon sa gobyerno na dapat nangangasiwa at nagkakaisa, sila mismo, hindi po, di ba, hindi po nagkakatugma-tugma ang iniisip po at mga pinaplano. Di ba? Kasi nga, halimbawa po, dito, sa usapin po ng EDSA busway, nag-react ang DOTR matapos maglabas ng statement ng MMDA at maging DILG. Sa plano daw po, naalisin na yung busway. At sinasabi po ng DOTR, sandali lang, ha? Kasama sa meeting? Ayun. So baka kasama sa meeting, definitely kasama sa meeting. Kung kasama sa meeting, baka naman pinag-usapan nila, tayo-tayo lang muna, and then nag-anunsyo po sa publiko, itong, hindi natin alam ha, pero ito ho nangyari, nag-anunsyo nga sa publiko, nag-react ang DOTR, nag-issue ng statement. Yes, at may sinasabi statement na sila. malaki ang pakinabang Ng EDSA Busway. Yun ang Okay. sinasabi nila. Binigay pa nila yung datos kung ilan ang nasa-serbisyohan ng EDSA Yes. Busway. Oh. Last month alone, ang sinasabi nila, 5.5 million passengers. sa isang buwan lang Sa daw isang po. buwan, around Okay. 17 or 177,000 daily Sige. passengers. So kumbaga, baka nagkaroon ng small committee. Teka naman, hanggang dito meron? Baka nagkaroon, ito muna yung technical working group, and then pinaubaya sa small committee. Ha? Kaya nagkabiglaan. Nung Oo. paglabas, So paglabas may mga Oo. blanco. ano ba may blanco? Yung Blanco yung final? isip. Ay, aray ko po. Na blanco yung isip. Oo, may So ito ho ngayon yan, Idol Master Joey De Leon, So ito hong, lahat tayo gusto natin maayos to, Oo, syempre. Pero nababahalang lang po tayo kasi nga, una, sa gastos, yung Yes. pagsasayang sa panahon, ito yung nangyayari sa atin. So sabi nga ni Engineer Rene, nung umpisa pa lang kasi, talagang panahon ito gadi ito Ito pong paglilipat nitong mga bus dito ho sa gitna nga ng EDSA. Doon sa ambisyon na magkaroon tayo, ang idea dyan, BRT, yung Bus Rapid Transit. Kung pupunta ho tayo sa ibang mga bansa, sa mauunlad, merong ganyan. Ang kagandahan kasi sa kanila, nauna po yung plano. Doon po sa naturang kalsada, bago po magkaroon ng development. So meaning, architecturally, meaning yung pong paglalagay, dito ka, nauna yon bago dumating yung development. Diba? Kasi ho dito, nandiyan na yung development. Ito ang challenge sa atin Paano mo nga paluluwagin yung kalye kung puno na ito ng establishment, right? Tama. Ganun po yung problema. Okay, so anyway, okay yan kasi yan, umiikot yan para din siyang trend. Kumbaga, may tram, di ba? Kuryente nagpapagana noon. Sa iba mga mauunlad po sa bansa sa Europa, tram yan tram system Oh. Tama? Opo, sa lahat po halos na mauunlad, Zurich, Geneva, pupunta ka sa mga Kailangan ganun dalhin lugar. mo ako doon para makita ko. Kasama kita, malilimutin Kasama ka mo lang. ba ako doon? Oo. Oo. Oh. Anyway, nga. So, tram Tram ang system. tawag. Opo, para din siyang tram, pero mahaba siya. And then yung nga, may buwelo siya. Pagbabalik ka na, di ba? Para din siyang tren. Pero meron specific lang na ruta. Oo. Anyway, yan ang balak dyan. Philippine style, bus ang ginamit. Doon pa lang po sa design ng ating bus, sa sakayan, babaan, mali na kaagad. And then yun nga, may mga areas na magki-criss-cross. Yes, yung mga Tama, dating okay. U-turn. Yan, Okay, yung mga and then ganitong dahil po one problema. lane lang yan, pag may nag-aberyang isa, paano na? Nangyayari yan Di ngayon. ba? Bubuhatin mo yung bus kung Oo. meron kang barandilya. Oo, hindi. Sa ngayon ang ginagawa, lumalabas ng bus lane. Oo. And then, paano po sasakay yung mga connecting? Alright, yung connection papunta sa next na route ang pupuntahan. Kaya po sabi nga, wala nang sakayan ngayon sa Cubao. Otherwise, lakad ka, layo. Wala nang sakayan ngayon sa Shaw Boulevard. Otherwise, lakad ka na pagkalayo-layo. Kaya nga po, naging issue yan, di ba? Ang madadali dyan walang iba kundi mga commuters natin, Grabe. Ang daming pwedeng solusyonan na problema sa ating bansa. Ngunit ito pa ang binigyang pansin ng mga bangag. At hindi pa nga nakakatulong sa mga ordinaryong mamayan, kundi lalo pang pinahihirapan ang taong bayan sa gagawin nilang ito. Natanggalin ang EDSA bus lane na siyang ginagamit sa pang-araw-araw na transportasyon ng ating mga kababayan. Hay nako. Paano ang seniors, paano ang mga buntis, paano ang mga PWDs. Oo. Nung panahon niya, sila tugadi nga hinahamon. Di ba? Nasubukan mo, ikaw mismo, sir. Oo. It's a busway challenge. Ang maglakad. Yes. Di ba? Correct. Kung kayo nanggagaling sabihin mo na dito sa Cainta, gagaling ka ng Antipolo, bababa ka ng Cubao, kung magbubus ka sa EDSA, saan ka lalakad? Doon ka sa, di ba, sa sakayan, na halos dyan po sa Nepac Mart. Di ba pagkalayo-layo? Anyway, so ito yung mga concern. Pero ngayon, naandyan na yan, di ba? Yung mga tao, wala naman choice. Oo. Tinitiis yan. Nagkaroon ng dagdag na infrastructure. Mangilan-ngilan.
Tapos ngayon, sasabihin po nitong MMDA na, andali, aalisin na natin yan. Okay? Kasi nga, aayusin natin yung trend sa taas. Oo. Tama din naman, di Para ba? mas maraming makasakay. Oo, mas maganda nga naman. Hindi na kailangan mag-boost sa mga tao, sakay kayo lahat ng tren. Ay, oo nga naman. Oo. Ang tanong, kailan? Hindi, ang tanong mangyari. Okay. Kaya, Ang tanong, kailan? Kasi may pending akong bidding dito eh. Ayan na, patay Doon tayo ang dyan. kinasasama ng loob ni Mr. Bautista. Hindi lang, kasi siguro magalang lang itong taong ito, malumanay lang itong taong ito, hindi niya masabi, ang babastos naman ninyo. oo. Eh, mayroon akong ongoing May bidding privatization na gustong gawin. Di ba, inaayos ko to. Ano ba talaga plano natin? Kasi kung tatanggalin nyo to, ba't pa ako nagbibidding dito? Doon na lang po blunder na eh. Blunder na eh. Alam mo na Correct. kagad doon pa lang po, may mali na sa kanila pong organisasyon. Right? Basic, di ba? Basic. Respeto mo doon sa departamento. Eh dapat dyan, kung ikaw ngayon, di ba, nag-open daw sila ng bidding. Oo. Sabi po ng engineer, no, sa pagkakaalam niya, kasi nga consultant siya eh. For sure, Sir Ted, may suhol na naganap dyan. Kaya ganyan na lamang kadali para sa mga nasa MMDA, no? Na magkaroon ng pagpapasya na tanggalin yung It's a Bus Lane. May kickback yan, panigurado. Ng iba't ibang mga grupong ito eh. Eh kung ganyan, so ano ito? Itigil mo na yung bidding. Oo. Ano pa? Meron ba dyan plano? Maglalagay ka ba ng elevator o ano bang balak natin dito? Kasi bubuwagin din yan eh. Hindi kasi ilang taon pa ito paghihintay. Sabihin nyo ng klaro. O hindi yung para bagang eksperimento. Pag hindi na naman, ito ho, nakakasiste. Ewan ko na lang. Sorry po Again, baka sa mga nakikinig sa atin, napapagod na ako sa pakikinig sa mga isyong ito. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.